Ayun naman, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, Pastor Tito. Nako, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, ito po inyong kasama. Ako po ang inyong lingkod, Tito of Manila. At ako rin po ay naglilingkod, si Mark Muleta. At Kami ang inyong Kati Grabe naman, master na natin yung intro natin Pastor Tito sa wakas. No? Oo nga eh. Nakailang na episode na tayo eh. Ay, Baki! Marami ba tayong bentang sapatos dyan? Papasko na. Hello, Robert King, kay Christina Telio, Villamar, magandang gabi. Naku, si Benjo, si Benjo Saing, nandito na naman, Siyempre naman, every week yan. Sa suporta, grabe, si Edith, andito. Alam mo, nalungkot nung nakaraan yan, Mark, alam mo ba? Talaga? Oo, nalungkot. Akala niya, mawawala na tayo dito sa, ka-TM Oo, akala niya, pero maling akala pala. Pastor CJ, magandang gabi. Magandang gabi po. Yan. Pastor Tito, ano ba katangunan natin ngayong gabi? Wala pa akong dinner. Nagugutom na ako, no? Oo. Ano ba? Ito, ano ba? Ano ang best reward na natanggap mo for doing something? Ayan. Oo. Grabe, Ibang klase yan. Ikaw ba, Mark? Meron ka bang... Sige, ako na. Ako. Sige, ikaw muna. Ano bang natanggap mo dyan for doing ako something? Ako kasi ngayon, nasabi ko, diba, nahihilong ako sobrang gutom, no? Kasi nagda-diet na ako ngayon. So, hindi ko alam kung mare-reward ako, pero hopefully, ma-reward ako na medyo pumayat ako ng onte, di ba? Para mas hopefully. So, malalaman natin in a few weeks reward ba talaga to or nagpapahilo lang ako, no? So, yun. Maganda yan. Maganda yung ganyang ginagawa mo. Matinding reward yan, ha? Bakit para may pinaghahandaan ka talaga, yung mga ganyang mga... Alam na natin yan. Mukhang mas matindi pa yung reward mo dyan, no? Bukod sa may makikita kang pagbabago sa katawan mo. Oo, di ba? So, ikaw pa sa dito. Nako, marami-rami tayong mga ginagawang bagay, Pero isa sa mga nabibless ako kapag gumagawa tayo ng mga bagay na nare-reward tayo. Alam mo yung mga ginagawa natin sa, di ba, naalala mo, nagbibigay tayo, itong pandemic, nagbigay tayo ng tulong sa mga jeepney drivers. Oo, by the way, Mark, yung darating pala na mga susunod na araw, may nasunugan sa PUP. Oo nga. Tutulong tayo doon. Oo, tutulong tayo. Oo, meron lumapit sa akin, gusto daw tumulong para doon sa nasunugan. Alam mo yung maganda doon, yung reward? Yung lumalapit yung mga tao, tapos sobrang grateful sila, nagpapasalamat. Ang sarap sa pakiramdam para sa akin. Yung makita mo sila na sobrang grateful sa ginagawa ni Lord sa buhay niya. Yan. Medyo kasi, mababa yung loob ko sa mga ganun. No? Pastor dito, yung iba, yung reward sa kanila, yung 13th month na pinagpe-pray nila, no? Dahil nagtrabaho sila, work from home, ng ilang buwan, sinipagan. So, God bless you sa mga may 13th month at 14th month. Oh, grabe. Ayan na. Ang bilis naman ito. Ano bang reward makukuha natin dito? What time is it, Mark? Good news 2020 na! Yeah! Grabe, alam mo ba, bilis grabe. Bilis talaga. Bilis ako doon. Oo. Iha-hype ko lang, no? Maganda yung end credits natin mamaya. Kaya abangan nyo, guys, bago matapos ang lahat. Abangan nyo. Yan ang pinaka-abangan nyo yan. May reward ang maghintay hanggang sa dulo. Diba? Ayun. Sabi nga sa Bible, ang magtiis hanggang wakas. Yun. Siya lang ang maliligtas. Ito na, Pastor Tito, bago tayo magkalokohan dito, no? Ang good news story natin dito, Pastor Tito, hindi natin pwedeng sabihin yung pangalan niya, no, in public. So, itago natin sa pangalang Edna. So, si Edna, isa sa mga estudyante natin sa Every Nation Campus Belt. Tapos, pinanganak siya sa isang pamilya na nasa ibang religion. So, yung buong family niya nasa religion na yon. Tapos, mag-isa lang siyang anak. So, talagang nakatutok sa kanya. Pero, Pastor dito, hindi niya na naramdaman o nakilala ang Panginoong Diyos ng personal. So, dahil nga isa lang siyang anak, talagang
minimake sure nung parents niya na ipagpatuloy yung religion na yun. Pero nga, may conflict sa kanya dahil nga hindi niya nakikilala ang Panginoon. Oo. So, ang daming loneliness and confusion. Tapos yung struggles, syempre, of persecution and rejection dahil sinasabihan siya, dito ka na lang, ito na yung pinaniwala natin ever since. So talagang iniisip niya, pinag-pray niya, Lord, ano bang makuha kong reward dito sa mga situations ko na nahihirapan ako, pinag-pray ko. And eventually, na-encounter niya si God, Pastor Tito, nung nag-turn siya ng 16. At nung nakilala si Lord, parang na-realize niya, ay, grabe, iba pala ang may relationship with God. Iba pala ang lalim at lakas ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Yes. So finally, when she met God, may isa din siyang kaibigan na in-invite siya to go to Victory Malate, di ba? So sa mga church natin malapit sa Taft. And then, grabe, nung nag-preach daw yung pastor doon, si Pastor Nixon, tinamaan talaga yung puso niya, tsaka parang na-revive yung faith niya to listen and to hear God's word. At finally, because that came in, she realized that the biggest reward she could receive has nothing to do with material things or material blessings, but has everything to do with our relationship with God. And that was the true reward that she received. And finally, when she started studying, sa university natin, is sa mga universities sa University Belt, na-connect siya sa mga missionaries natin, Pastor Tito. And guess what? The story doesn't end there. Diba, kahit pandemic, we were able to conduct a victory weekend, and she was a part of that, si Edna. And grabe lang na lumalim yung faith niya in God. And she's excited to be baptized in water kapag pwede na daw ulit. And she's telling us habang the kwento siya ng story niya, no, marahil hindi siya smooth sailing parate, maraming pinagdadaanan, and minsan may pagkukulang tayo. But she knows that she's not alone. Because her true reward is Jesus Christ. And of course, the community that cherishes and values Christ so much. Wow. Grabe. Malaking big amen ako dyan sa good news story na yan, Mark. Ano? Alam mo, saludo lang ako, tsaka bilib na bilib ako dun sa mga tao na nakakilala kay Lord. Tapos, syempre, yung pamilya niya, yung mga kapatid, lalo na yung magulang, solid na hindi Christian, I mean, follower ni Jesus, nasa ibang religion, na persecute, and yet, nagtutuloy-tuloy sa relationship nila sa Panginoon. Talagang pinagpapala yung mga taong ganon, di ba? Kaya nga, sabi sa Bible, blessed are those who were persecuted. Actually, yun yung pag-uusapan natin. Wow! Sakto, di ba? Sakto pala. Eksakto. Babasahin ko sa Matthew 5:11-12. Sabi doon, blessed are you when others revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Alam mo, Mike, nung nakakilala ko kay Lord, tsaka yung mga naririnig ko mga messages, no, bago ako makakilala kay Lord, alam mo yan yung pagka sinishare yung pagiging Christian, yung pagka tinanggap mo si Lord, you thought na becoming Christian is about being blessed. Yung pagka lumapit ka kay Lord, hindi ka na magkakaroon ng problema, o magka-problema ka, tutulungan ka niya. Gano'n yung parang yung picture ng trouble or problem-free kind of life. Pero sa totoo lang, no, hindi ko alam sa inyo po na mga nanonood ngayon, hindi nyo ba napansin na mula nung naging Kristiyano kayo, parang mas dumami ata yung mga trouble tsaka problema sa buhay, di ba? Mas maraming nape-persecute sa inyo ngayon dahil Kristiyano kayo. Dati okay yung relationship ninyo sa parents nyo, sa mga kapatid nyo, and then all of a sudden, nung follower ka na ni Lord, hindi na kayo okay relationally. Tulad ng sinabi mo, Mark, kanina, ang pagiging Kristiyano, hindi yan smooth sailing, di ba? It's not like a walk in the park kind of life. Naalala ko si Apostle Paul. Si Apostle Paul, di ba, persecutor siya. Hinahabol niya yung mga Christians, yung mga followers ni Jesus. Pinapakulong niya, sinasaktan niya, pinapahiya niya. Ayun, nakilala si Lord. Siya na ngayon yung pinipersecute. Diba? Siya na yung hinahabol. Siya na yung wanted. Siya na yung sinasaktan. Pero at the end of the day, makikita po natin,
Even Apostle Paul experienced this. That you are going to be blessed. In other words, yes, hindi lahat ng bagay sa pagiging Kristiyano ay pagpapala. Pero in the midst of trouble, you can still experience the blessings of God. Why? Dito sa binasa natin kanina, dahil sa pinagpala tayo, sabi nun, you can rejoice in the midst of troubles. Alam niyo po, all troubles are momentary. Panandalian lang po yan. Huwag niyo pong isipin. Yan po ay panghabang buhay. Ito pong pandemic, nako, hindi din po magtatagal to. Mapapagod din tong virus na to, hihinto din to. Ibig sabihin, matatapos din. Marahil yung pinagdadaanan mo ngayon sa trabaho mo o marahil sa pamilya mo, matatapos din po yan. Ito nga pong atin pong taon ngayon, nasa November na tayo. Next month, patapos na tayo. Diba? 2021 na, ilang weeks from now. Ako, Oo nga, no? Itong Good News 2020 natin, ay, matatapos din po ito. Kahit gustuin natin na lagi tayo magkita dito gabi-gabi. Pero ang gusto ko pong sabihin, hindi ka nag-iisa at hindi lang ikaw ang nagdusa pagdating sa mga problema. Kasi ang Panginoon mismo nakaranas din ng problema. And yet, you can see in the life of Jesus, di ba, the joy sa buhay niya na binigay niya yung buhay niya para sa atin. Hindi lang yon, there is also a reward in heaven. Ako po, lumaki ko sa probinsya na kung saan nakita ko yung mga farmer, kung paano magtanim ng kanilang mga pananim. And then, after they work extremely hard, toiling, there will be a harvest time. Nagkakaroon pa rin sila ng kung saan pagpapala at meron pa rin silang na-harvest, meron pa rin bunga na nakukuha. So ito pong gusto kong sabihin, dito po sa Beatitude na pinag-uusapan natin, people might curse us, maybe revile you, or even persecute you. You can still and you will always rejoice. And there's always a reward in heaven. One day, we're going to see the fullness of God's blessings, even the very presence of God. Ito pong pagproblema natin, even ang buhay po natin, tulad ng sinabi ko, is momentary. Panandalian lang, pero may magandang reward po sa dulo. Gusto ko pong sabihin to sa ating lahat. What God has blessed, no one can curse. Kaya kung may mga naririnig po kayo na mga hindi magaganda sa buhay ninyo, o marahil kayo po yung sinasabihan ng hindi magaganda o hindi maganda yung pinagdadaanan, you're still blessed. Pinagpala ka ng Panginoon. Hindi dahil sa isang bagay, kundi dahil isa sa isang tao na nabuhay, na nakasama natin 2,000 years ago. That is through the Lord Jesus Christ. That is why in Christ, I want to say this to you. You are blessed and you will be blessed. Come on. Thank you, Pastor Tito, for sharing that. Nakaka-bless ka naman. Yun, no? Bless na bless ka. But thank you, Pastor Tito, no, for reminding us of what the blessing looks like. Sometimes kasi meron tayong specific blessing na gusto. Diba? So meron tayong hinaabangan na gusto. So pero yung blessing ni Lord talaga, it comes in various shapes and sizes. But the greatest and biggest blessing that He can give is talagang what He gave when Jesus Christ came on earth, diba? And died for our sins and rose again after 3 days. Grabe, it's a good reminder for all of us. Kung anong binless the Lord, no one can curse. Thank you, Pastor Tito. Naku, bago tayo mag-pray, gusto ko lang ulit sabihin ng end credits talaga natin, kaabang-abang talaga, Pastor Tito. Excited na ako. Simula pa lang, gusto ko talagang mag-start na. Pero mag-pray muna tayo, syempre. Pero bago ka mag-pray, gusto ko lang i-bless ng isang maganda at matinding umatikabong happy birthday kay Sharon Soribel. Yan. Siya, kung nasan ka man, happy birthday. Pagpanahin ka ng ating Panginoon. God bless you. Tama, God bless you. God bless yan. No one can curse. Let me pray for everyone tonight. Lord, thank you for today. Salamat sa lahat ng mga
binigay niyo po sa amin. And even through the difficulties, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga bagay na pinagdaraanan namin on a daily and weekly and monthly basis, we know, Lord, that you are a God who has continued to bless us, not just here on earth, but also in heaven. Bless us today, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Oh, may mga naglalagay din ng hashtag, oh. Hashtag blessed. Nako. Yun. Tuloy-tuloy nyo na po yan. Nakalagay. Hashtag blessed. Tapos lagay nyo yung pangalan ng ninong tsaka ninong nyo. Pwede yun. Okay, gagawin ko yun mamaya. Thank you very much, guys, for joining us again for another 5 days of Good News 2020, lalo na sa pagsama niyo sa aming mga ka-TM. Ako, maraming salamat po. Isa po sa mga blessings na tinatanggap namin. Personally, kami mga pastor, ay yung pong makasama namin kayo at nakasama namin kayo ngayong gabi. Hindi lang po sa church community, kundi sa lahat ng ginagawa natin, sa bawat isa, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli po, ito ang inyong kasama ngayong gabi. I am Tito of Manila. At ako, si Mark Muleta, at kami, ang inyong ATM. Grabe. Pasok dito. Naghintay talaga sila para sa end credits natin. Grabe, sobrang privilege at honor naman. Salamat. Game na ba, Pastor Tito? Gagawin na natin? Mark, minsan minsan talaga wala talaga tayong maibigay. Minsan ganun eh. Walang end credits.